Isang resort sa Purak, Pampanga ang sinalakay ng Purak mga pulis at dito ay pinaniwalaan nila na ito ang bahay ng Big Boss ng Pugo, kung saan nga ay napakalaki ng bahay, napakalawak at iba ang disenyo at meron pang bahay na sa gitna ng lawa. Ayon pa nga kay Police Lieutenant Colonel Samuel Gibete na siya yung namumuno sa pag-raid dito, ay yung dalawang incorporated daw na tao dito ay hindi na nila naabutan, pero meron silang nakuha na 6 na caretakers. At itong mga konstruktura daw o yung mga buildings na to ay yung iba daw ay walang mga permit. Nalaman kasi na merang pugo nga dito sa Pampanga dahil na rin sa kay suspended Mayor Banban Alice Go, kung saan pinaniwalaan na involved siya sa Pugo Hub, kasama na rin yung ibang mga artista at senador na nababalita na meron daw kinalaman, kung saan nga itong si Senador Gatchalian at si Senador Riza Hontiveros sila talaga ang tumathalakay dito. At ito namang ang si Toto Kausing ay siya ring nagsasabi na ilang mga politiko daw o matataas na opisyal ang kasabwat nga dito sa Pugo Hub. Kaya narito guys, panoorin natin. Dito pa lang ho sa entrada mga kaibigan, one way lang ho itong disenyo ng kalsada, itong gate, no? Pero ayan, sumalubong ho sa atin, napakaluwag ng parking lot. Pag kami nakita ho kayong ganyan, ang tawag dyan helipad. Ibig sabihin talagang yung pong mga residente ho dito big time, may helicopter. Talagang dito pa lang ho sa pagkaka-landscape nito. Ito, pinipitikan na ni Parin Johnny, oh. Pinipitikan na ho ng camera. Parang nasa ibang bansa ka, Parin Johnny, no? Oh. Dito pa lang ho sa pwesto ho natin mga kaibigan, parang wala ka sa Pilipinas. Oh. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin nitong mga Chinese character ho na to, pero i-research natin yan maya maya. Sir, dun ho sa search warrant, mga ilang araw ho na gwagwardyahan ho natin to? Sir, hinintay lang po natin yung ano ng court kung sakaling natin. Pero yung sa ano kasi namin, sa isang araw lang po na ilan na sinerge natin. Isang araw lang. Noong July 5 lang yun. 6 po, July 6. Okay. Paglilinaw, July 6 ho mga kaibigan. Pero doon ho sa dokumento nakita ho natin, meron hong July 5. Ano? Yung mga punong kahoy ho dito mga kaibigan. Kita ho ninyo. Ito ho yung entrada. Pero ang deklarasyon ho mga kaibigan na nung mag-apply ho ng permit sa kuryente, ito ho ay residential lang. Nga naman hindi mo mapagkakamalan na ito ho ay ganito ho kaganda, no? Pagkaka-landscape. Hindi mo iisipin na ganyan ka garbo itong landscape ho nito, dahil dun sa entrada, bago ho itong gate, may bahay dun sa harap. So iisipin mo, bahay ho lang na ordinaryo. Pero ikot muna tayo. Sige, ikot muna tayo. Sige, para makita nitong ating mga followers, dahil ito hong pwesto ho natin ngayon sa inyong kaalaman, hindi ho malayo doon ho sa Mega Pogo Hub, hindi kalayuan ng sobra, no? Pero ito ho mga kaibigan ay papasok ka na nasa mismong kabahayan mga kaibigan, sa Senyora, Barangay Senyora. Eksaktong lugar, Daisy Street, Purok 6. At si Colonel Kidete, ito, sasamahan na ho tayo. Big Boss na nagpapalakad nga doon sa mga raid na Pogo dito sa Porak at maging sa Banban. At ngayon kasama natin si Lieutenant Colonel Sam, no? Sabayan na natin ang interview. Magandang umaga po. Ito nga sir, ano yung mga i-expect muna natin
na makikita dito sa loob ng compound na ito? Sir, unang-una po makikita natin yung lagoon wherein may bahay po sa gitna. And then yung mga rooms ng mga caretaker po nila. And then yung other rooms, mostly po mga rooms na naman, just like mga hotels na room. So roughly ilang yung compound, ilang yung estimated area? Estimated area po, more or less po 3 hectares na po yung declared na. Totoo, yung mga comment nitong mga nanonood ho sa atin, hindi raw isang taon lang ang on the making ho nito. Ito yung quarters ng mga caretaker nitong Sinalakay na residential area dito sa Porac. Napakagandang quarters ho nito, Kernel. No? Colonel, pwede ba natin masilip yung isa sa mga kwarto? Ba pwede natin? Sinira na yan dahil na-search na ho yan, mga kaibigan. Ano? Kita ho ninyo, na-distrong ka na yung mga Yung set pinto. yung sa unang tingin ay yung katulad din yung sa Sinalakay natin na Pogo Hub na may mga double deck at pati yung frame na gamit. Yan ho yung mga manggagawa, quarters ng manggagawa. Idol. So dito ho sa pwesto ho natin, quarter house ho nito mga manggagawa. Pero pansin ho ninyo, yung disenyo ho nito, mga kaibigan, ay napakaganda. Isipin mo, quarter house lang. At ngayon nga mga kapatid, ay ipapasilip na Dito. sa akin yung firing range mismo. Dito na ho tayo sa Yes po, sir. lugar, mga kaibigan, na Ay, ako sir, ako sir. ayan o. Kita ho natin may mga Chinese character. Ano? Silyado na ho yung ilang pang mga kwarto ho dito. Pero parang nasa ibang bansa ka. Yung disenyo Quarters pa rin po. Parang pahinga nila, may billiard area, may area. And then dito po yung kitchen nila. Alright. So same dun sa mga nilid natin ng Pogo. Yung setup ay yung mga leisure area talaga para doon na sa mga Pogo Big Boss. So dito sa likod ay makikita na natin yung ganda ng pagkaka-landscape. Ang pagkaka-landscape po nito, mga kaibigan, alam naman ho natin sa mga ganitong klase ng istruktura, hindi ho barya ang ginastos, Kernel. Talagang malaki ho ang gastos ho dito pagka ganitong klaseng istruktura. Pero nung bisitahin ho dito nung nakalipas ho na Sabado, sino ho yung, may naaresto ho ba? Mga caretakers lang po yung nandito po nung naabutan natin. So roughly ilang caretakers yun nandito? Nasa 8 po sila. Opo. Banginata to. Sure na po. Sapa na to, mga kaibigan. Ayan, sa likurang bahagi ho nito ay waterways ho dito, mga kaibigan, ng Barangay Senyora. So masasabi natin na well-planned itong structure na ito sa establishment. Yung tunnel palabas ho ng waterways dito ho sa Senyora River, ano? Yung tunnel po. Doon naman. Wala na ho lagusan dyan. Wala na. Wala na. Okay. Mahaba po itong lakaran ho namin dahil ang rough estimate hindi ho kukulang ho daw sa 3 hektarya ito sa lawak. Doon sa mga natin, mga animal welfare para maalagaan po sila. Ito hong naririnig ho natin ngayon na Chief of Police ng Porac ay bagong talaga, mga kaibigan. Ulitin ho natin si Colonel Samuel. May mga naiwan ho dito na hayop, ano? Ayan. May mga aso pa. Natiyak kapag dumaan ka sa likurang bahagi, talaga naman ay maaalerto yung sa loob. So yung seguridad dito ho sa compound, makikita ho natin. Tingnan natin kung may signal pa dito sa firing range. So ito ho yung firing range.
Meron ba bang underground? Ito na yung underground, Colonel. Hindi po. So yung firing range nila, nasa likuran lang na bahagi pero hindi sa underground. Yung underground, lagusan lang yun. Opo, mamaya po dun sa loob. Ayun. So ito hong firing range, pag lilinaw lang ho, yung firing range ay hindi ho sa underground, kundi sa likurang bahagi ho ito ng kanilang villa. Pero kita ho ninyo kung ano ho ang kung pag-uusapan ho natin yung kung gaano ka-moderno itong nakikita kong firing range. Idol, sa inyong Maganda po yung nila po pagkagawa, talagang quality na pang indoor. And may haba po siya na nasa 30 meters po yung haba. So, pinagplanuhan po nila yung pagkagawa. Talagang quality, kumbaga, yung pagkagawa ng building. So usually pagka ganito yung pasilidad, dapat meron din itong permit sa PNP? Dapat po meron pong permit po sa natin, sa RC issue 3. Wherein upon verification po, sabi ng RC issue 3 ay wala daw pong permit to operate and magkaroon ng firing range itong area. Okay. Dito ho, sa mga nakita ho ninyong mga ebidensya at may slag ho ba ng baril na pinaputok ho dito na talagang maipapakita na aktibo ho? Yes po, may mga na-recover din po kami ng mga slag na nakalaan po doon sa mga sandbag natin. And nasa na po natin, nasa investigator po natin yung mga slugs. At dito ho sa firing range ho na to, mga kaibigan, hindi lang ho ordinaryong handgun. Hindi mahahaba din ng mga baril na po pwedeng gamitin dyan. Yes po, dahil po sa sa haba nung firing range natin, pwede po mag-cater dito ng mga long firearms. Hypothetical question lang ho ito, napaka-obvious. Ibig sabihin ito mga big boss ng Pogo armado. Yun ang hindi pa natin po yung pagkakaroon ng firing range, automatic na siguro Automatic na yan. gagamitin nila yung firing range para sa pagano nila pagpapaputok. Sige po, sige. Sige, pasada lang tayo. Ikot lang ho tayo dito sa... Parang dyan, sabay ka na rin dito sa interview ni Riniel. Habang... Ayan. Okay. Sige. Ayan. Habang tayo ho ay nag-aabang ng... pagpapaliwanag nito pong Chief of Police ng Porac. Dito ho sa pasilidad na ating pong nakita ho ngayon. Ano ba ang meron dyan? Parang yung napapanood ho natin sa Hollywood. Ayan. Ito hong pinipindot na to, dyan base ho sa kanilang target, isasabit dito. At yan palalayo. No? So may distansya, 5 meters, 10 meters. Kung gaano ka-asentado, dyan mo makikita, pipindutin mo lang ho itong mga control ho dito. So dito ho sa pwesto ho natin, kung gaano ho ka linaw na talagang dito ho sa Mega Pogo Hub. Opo, Mega Pogo Hub na ito ho ay iniuugnay dito ho sa mga boss. Diyan ho sa Lucky South 99, Pero ito hong nakikita ho natin na to, mga kaibigan, dun ho sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang Facebook, hindi ho ito dun sa Mega Pogo Hub compound sa Santa Cruz, kundi ito ho ay sa area ng Barangay Señora. Ulitin lang ho natin. Talagang ito ho raw ay kung pag-uusapan ho natin yung soundproofing, naka-soundproof po ito. At ito ho ay nasa likuran ng mismong villa. Dito ho sa likuran, halos ho, iilan lang yung mga bahay dyan, kuya. Halos wala yatang bahay, residential din. Oo. Lipat na ho ng lipat na ho ng bakod. Pero malayo na. Puros na po kawayan din kaya ni Kabalan. So ito po yung firing range na binild nila at the back of the portion of the compound. Kung makikita niyo po, well ventilated with the measurement po na yung haba niya po ay nasa mga 30 meters. And then meron din pong CCTV.
circulated po ito sa internet, kaya kahit yung mga